Hindi nagkalayo yung isip ninyo. Pinapalapa. Nasira ng ulo mo. Kontrolado mo yung buzzer. Hindi mo makokontrol yung buzzer. Mismong ano nga mismong presidente nga winilang hiya ng mga buzzer na yan. Di ba? May power pa yun. Di ba? May power pa yun. Oo nga kita mo naman pag, di ba? Yung mga nag-rally sa EDSA, kita mo may effigy ng, alam mo yung effigy? Yung parang animate na objects, iuhugis sa kamukha ng presidente. Sinusunog nila May nagawa ba yung presidente? Pero mo, ginawa kang anime, tas sa laki ng ulo, tas nilagyan ka ng sungay demonyo. May nagawa ba yung presidente? Presidente, isang utos lang sa mga militar kayang pumatay Isang utos lang, pero ba't may nagawa ba presidente kahit may power siya? Di ba, manood kayo ng balita kasi puro kayo, pinapanood nyo, manood kayo ng balita. Di ba yung presidente, laki ng ulas, minilagyan ng sungay, napakahaba, tas makayang konti, sinusunog nila, binabato pa ng kamatis. May nagawa presidente? Wala naman tawag dito, hindi ka gutom sa views. Pero alam ko, gutom ka rin sa views Birihin mo, naninira ka di ba't gutom ka, maraming pwede may content. Pero at least hindi kami nagpapabayad. Di ba Yun lang masasabi ko, basta hindi kami bayad. Maleta na pakpakipad hanggang ibang mundo. Pisko, ilaw sayaw sa kisame. Di ba, real talk yun Bayad, may resibo ako. Oo. Bayad si Kilay. Ay, may resibo. Ay, naku, bayad. Ito based to kay Kindred matindi to. Wala akong karapat ng manumbat. Para may bayad. tinanong kung saan siya galing. Tapos ngayon, ganyan na siya. Diba? Binayaran kasi siya. Bayaran. Pati yung mga reactor niyan, si Kilay, bayad yan. Talaga? Bayad, may resibo ako. Ay, Bayad si Kilay. Kilay, kano bayad sa'yo? Kilay. Patay tayo dyan. Kaya pala palabas-labas ka kung nalalaman Binayaran ka pala Bayad. Kaya pala todo tanggol kay Mang Iking. Sana all bayad. Kahit di na mag-views yan, okay na, bayad na pala. Kung totoo man to sinasabi niya ni Kindred Malapit ka na magka-viral dyan. Sana ingat. Sana mag-viral ako dito Sana mag-viral ako dito. Aso yan ni Iking, si Bram. Bram, sabi mo sa amo mo, sabi mo boss, sabi ni Kindred, pareho daw tayong sira ang ulo. Paggamot tayo, pa-sponsor tayo kay Leo D. Paggamot tayo. Ganunin mo, boss mo. Boss, pareho daw tayong sira ang ulo, sabi ni Kindred. Pera talaga. Sus. Hindi nyo nakitang himod sa puwit, todo himod sa puwit. Si Mrs. Silab na nagsabi, thank you maraming salamat kay Sir Leo D. Lagi na kaming may bigas, putragis, bigas lang, ganyan na. Isang sakong bigas lang, nagbago na kulay ninyo. Nakakaawa naman kayo. Ingat palagi, Master. God bless always. Lagi sa amin, occidental ako. Galing kami dyan kahapon. Kahapon ba yan? Galing kami dyan kahapon sa sa Tanggob. Tanggob sa may... Ano sa to? Usamis. Usamis. Samis. Bumili nga ako ng dyan sa Mercury. Galing kami dyan sa Usamis kahapon. Nida del Rosario TV. May TV ka na. Sana. May asma ka na. May TV ka pa. Doble na. Grabe ka, Kindred. Dami nung bagong account maupay na. Sana kaya magpatulpo ang mama ni Hansel para yun kay Bulldog, para tumahimik na sila at tigilan na sila. Sana kaya magpatulpo si Bulldog, patulpo pagkuhan niya. Patulpo sila. Hindi na sila nahiya pagpatulpo. Papatulpo sila. Hindi sila nahiya. Hindi na sila magpatulpo. Baka ipatulpo nila ang sarili nila. Baka sabunin lang sila ng tulpo doon. Alam mo, yun ang iniisip ko Master Kindred Sasabunin talaga sila ni doon ni Tulpo. Boss, madaming maleta. Tara na. Pagbukas ng pinto, sabay-sabay ang kargador. Hatak mga trole, parang pila sa airport. Si
Hi guys, magandang araw. Happy Sunday. May 3, 2026, magandang araw. At pangmalupitan na naman ang ating video reaction ngayong araw. Paldo si boss. Oo, papaldo tayo guys dahil napakagandang topic nito. Day 3 Dayo Serye, Paggadian. Ito po ay requested ng ating mga viewers and listeners dito sa ating video reaction na nag-iisang baliw at nag-iisang paldong-paldo ang nag-iisang baliw pero nakakaliw ang nag-iisang Marzano TV 2.0. Paldo tayo neto guys, paldo. And I would like to thank you po sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng mga listeners mula Luzon, Visayas at Mindanao, syempre sa buong Mega Metro Manila, syempre 10 din po ng mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng mundo. Maraming salamat po sa napaka-solid na support sa aking YouTube channel na talagang dami nag-subscribe. Maraming salamat po. Pagbukas ng Syempre, shoutout po natin lahat ng mga Kalingap partners and reactors. Syempre, yung mga Karepa, mga Bios at Kamore. Shoutout po sa inyo. Syempre, shoutout din po sa lahat ng mga Kalingap partners. Pangunayan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, at syempre, ang nag-iisang direktor na nagpapaviral at nagpapasikat, ang nag-iisang Kalingap Ra. Syempre gusto ko magpasalamat sa kanina po, medyo busy lang po ako. Ngayon ulit ako nakapag-react. And gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga team Kalingap Singapore. Especially sa lahat ng mga kasamahan natin reactor, sila Ma'am Janice, supportahan po natin yan. Sila Genggeng Vlog at the same time si Ma'am Kapodi. At syempre yung mga kasamahan natin. At syempre I would like to say thank you kay Ma'am Mili Chan. Grabe guys, first time ko maka-receive ng matagal natin siyang followers, and at the same time sponsor din po siya ng Team Kalingap, especially kay sa EDC. Yan, supporter din po yan. At syempre kay Papa S, at grabe binigyan tayo guys. Paldo. Maraming salamat Ma'am grabe binigay sa akin guys Hindi maleta lang pero bag siya. So maraming salamat. Yan po, pinapakita ko po. Alam mo naman tayo, basta may nagbigay, magpapasalamat tayo. Grabe, first time ko po maka-receive nito. At talagang ibinigay niya sa akin talagang leather, guys. Tingnan nyo. Grabe, mahal to, guys. Pedro, baka naman. Salamat, Ma'am Mili Chan, sa napakaganda nyong ni-receive. Yan, salamat Mama, na-receive ko po And thanks so much, Ma'am Mili Chan. At di ko na papatagal guys, pag-usapan na natin to. At tara, let's bagets at pakinggan natin itong live ni Boss Kindred na may pamagat Day 3 Dayo Serye. Ay, maganda to may Dayo Serye. Tara. Anong grabe ka? Bakit naging grabe? Totoo man yung sinasabi ko. Yur po, shoutout. Hindi ba totoo yung sinasabi ko? Totoo. Alam mo ako kay Boss Kindred, naniniwala ako. Hindi ako naniniwala yung mga lumalayo sa Kalingap. Saka yung mga anti-Kalingap, di ako naniniwala dyan. May 5,000 nga akong ibigay doon sa Pag may punta sa wala punta. Kay Birador ko binigay. Sabi si Birador tayo nagkapera. Kung may punta dito. Ano lang yun, palaro ko ba? Ayos. Sana Palaro, all. surprise. Kung may punta dito. Sino pupunta ditong vlogger Lighthouse? Bigyan ko ng 5,000. Ay, walang punta. Si Birador binigyan ko. Lupit Nakabilis Birador ng brief. Brief talaga. Nakabili daw si Berdo ng brief. Tingnan nyo dati. Mag-example pa ba ako? Dati ang aga-aga pa lang dyan sa Lighthouse, nag-aagawan na ng gawain dyan sa Lighthouse. Ngayon wala na. Kasi may mga busy na nga. Busy na sa mga kanya-kanya mga buhay. May mga ari-arian na baga. So, wala na. Huyo ka. Baga yumaman na Boss Kindred. Bal Santos Matubang, huyo. I don't need you now. I have my own already. I don't need you now. Yan, dapat ganyan. Magpalipad. Watching from New Zealand. Uy, maraming baka dyan. New Zealand, yun ba yung maraming baka? Oo. Maraming baka dyan, May udto sa tanan. Wala na. Iba na noon, iba na ngayon. Iba na noon at iba na ngayon. Oy. Kasi ako ganyan din ako noon. Nung ako nangailangan, nandun din ako Basang-basa ko yan, gawain ko yan Basang-basa ko yan. Ano si Boss Kindred, nagpapakatotoo siya, Nung ako nangailangan, nandun ako sa Lighthouse nag-stay. Ay, malakas na ako. May pagmalaki na ako. Umalis na ako sa diet.
Paano? At least real talk eh. Iba nga, hindi lang umalis sa diet, no? Nasa diet pero ang problema, umalis ng kalingap. Hindi ganun, ganun yun. May magalit na naman sa'yo. Okay lang Alam yan. ko sa kanila kung magalit sila. Oo. Magsama-sama pa sila. Tama. Ha? Walang pake. Oo. Masakit ang totoo. Hindi Yes. masamang umaray. Yes, Pwede- totoo yun. Masakit ang totoo. Hindi masamang umaray. Oo. Meka. Ito si Meka. Meka hawig ka. Meka hawig. Alam mo, pag na-real talk ka, kung hindi naman totoo, ba't ka masasaktan? Di ba, no? May sugat lang umaaray. Oh. Ang may sugat lang umaaray. Ay, oo. Mabutit nandun si Birador. Pati yung kapatid ni Starak. May kasama-kasama pa si Bakuebal doon. Ano ba si Papa Jun? Pati si Birador. Kahit si Birador ay walang silbi. Nagkasilbi din kahit paano. Kulit ni Kindred eh. Mas marami pang baka kaysa sa tao talaga. Sa New Ano gawa Zealand, mo dyan? Tagapiga ka ng gatas? Marami nakakalimot yung Kuya Bal. taga-piga ng gatas. Ang iba nga wala na respeto. Baka taga-piga ng dede ng ng baka, di ba? Para makagawa ng gatas. Totoo yan. Maraming nakalimot. Dalawin niyo si Kuya Bal minsan doon. Oo. tama. Hindi niya kailangang sumama pa kayo sa mga lakad. Yung bang magpakita lang kayo doon. Presensya niyo ba? Uy kuya, Tama naman, mayang oo. buntag. May dala akong puto dito. Wala, may dala akong puto. May dala akong bibingka. Kape. Ay, may dala akong tabliya. Ganun. Kumbaga parang sinasabi, pasyalan lang si Kuya Bal, no? Paglaanan niyo rin ng oras minsan. Ay, hindi niyo pinaglaan. Ako malayo ako eh. Hindi niyo, huwag niyo na akong anuhin at nasa malayo. Nasa Pagadian nga pala si Kindred. Okay. Naghanap buhay ako sa malayong lugar. Di man natin aminin sa sarili natin, pero yun ang totoo. Dati, nag-aagawan pa kaming nag-aagawan pa kami ng magkarwas din sa sakyan ni Kuya Bal. Talaga? Karwas Kuya Bal, mag-aagawan kami ng sino magkarwas. Oh. Magwalis, maghugas ng plato, magluto, Ayos, oh. Ngayon wala nang tao sa lighthouse, wala na. Oh. Parang ghost Ghost town. haunted house. Parang haunted house, oh. Okay. Kahit wala dala, Kasi nga siguro lahat na paldo. Paldo na lahat, oh. bumisita lang. Oo, ano lang yun. Ako pag may bumisita sa bahay, kahit walang ba't kaya, di ba kailangan ng dala? Masaya na ako pag may bumisita sa akin. Pero si Mr. J, los ni Mr. J, andito ako mismo sa bayan ni Mr. J. Dito ako sa mismong bayan niya. Inindian pa ako. Malupit si Mr. J talaga. Malupit, ah. Mang Iking. Malupit! Aba, may ano na si Mang Iking ah. Lupit, ah. Mang Iking 2.0. Lupit, ah. May dami account ka na. Hoy boss, kumusta May boss? dami account. Boss, huwag kang magpadalos-dalos masyado Mang Iking. Ha? Huwag mong limutin ang nakaraan. Yes, oh. Naligaw na ako sa mga vlog mo. Good morning sa akin. Naligaw na ako. Bakit ka naligaw? Hindi na. Ha? Ay, mainit na naman. Ibirit na naman to. Ibirit talaga itong Samsung. Lus-lus. Okay, Kindred, lus-lus eh. Ay, nako. Lus-lus. Sa amin city ka karon boss. Pagadian. Oo. Asa ta karon? Pagadian. Dipulog Mulabi. Kinatumi ang barangay sa Mulabi. Dipulog nga dalan. Alin tapat, 1244. Hindi po. Saan nga barangay? Lower Dimorok, Mulabi. Dimorok. Papunta daw kami ng Dimorok ngayon. Lower Dimorok. May pupuntahan kami. Ako na lang sasama kay Kuya Bal. Mapunta ka sa lighthouse. Ipatulpo daw nila si Kuya Bal. Sino magpatulpo? Kagaguan. Papatulpo, gawin nyo na lang. Putik. Puro salita. Tulpo yan. Pakipatulpo nila sarili nila. Happy lunchtime. Daming Saka pag nagpatulpo kayo, magkakaalaman talaga. Alam mo yung tulpo, hindi nga ako natatakot yan eh. Kumbaga, pag ako, kunwari, tinulpo si Kuya Bal, pabor kay Kuya Bal, sisikat si Kuya Bal. Pero ang isipin nyo kayo. Kasi maraming mga taong alam ang mga hitchan nyo. Kung may tinatago-tago kayo dyan, mas maraming nakakaalam sa mga pinaghagawa ninyo. Subukan nyo lang, maraming mauungkat dyan, mapapaya lang kay tulpo. Ang tatapang magpatulpo na lang kayo para magkaalaman. Wala kayo. lumabas ng mga bagong account.
Hindi natin alam. Yung iba dyan, baka spy. Yung iba dyan, talagang natuwa. Hindi natin alam. J. Michael Bunaw. J. Michael Bunaw. Shout out. Lower Dimurok daw. Dimurok. Then pupunta kami ng Zamboanga del Sur. Sus, walang dalang damit. Yati. Matulog kami sa kalsada lang eh. Sa sasakyan lang kami matulog kasi pupunta kami malayo. Kaysa naman mag-uwi kami. O di naman mangamoy kahit di ako magbihis, di man ako mangamoy, okay lang. Ingat palagi, Master. God bless always. Lagi kami sa amin, occidental ako. Galing kami dyan kahapon. Kahapon ba yan? Galing kami dyan kahapon sa sa Tanggob. Tanggob sa may, sa to? Usamis. Usamis. Samis. Bumili nga ako ng dyan din sa Mercury. Galing kami dyan sa Usamis kahapon. Nida del Rosario TV. May TV ka na. Sana. May asma ka na. May TV ka pa. Doble na. Grabe ka, Kindred. Dami nung bagong account ha. Maupay na. Sana kaya magpatulpo ang mama ni Hansel para yun kay Bulldog. Para tumahimik na sila at tigilan na sila. Sana kaya magpatulpo. Si Bulldog patulpo. Pagkuhan niya. Patulpo sila. Hindi na sila nahiya. Papatulpo. Papatulpo sila. Hindi sila nahiya. Ha? Hindi na sila magpatulpo. Baka ipatulpo nila ang sarili nila. Baka sabunin lang sila ng tulpo doon. Ha? Alam mo, yun ang iniisip ko Master Kindred eh. Sasabunin talaga sila ni doon ni Tulpo. Maniwala kayo, lalo yung nag-spill out ng information yung sa liblib na lugar. Ilbis na napaka-private nun, di ba? Pinagkalat mo sa social media. Parang nagkalat nun eh. Kumbaga parang isa yun ang galing yung issue na yun. So mayayari ka doon. Talagang uugatin niya kanina nagsimula yan. Di ba? Ay, maniwala ka. Baka sabunin lang sila ni Tulpo. Sasabunin Hindi talaga nila yan. isipin mo na yung nagawa nila kung tama bang sila yung magreklamo o sila bang kareklamo. Oo. Kumbaga, nagreklamo ka doon, mamayang konti, may malalaman pang magreklamo sa iyo. Yari ka, you make it sure, pag magsusumbong kay Tulpo, malinis ka. Oo, pag hindi, yari ka. Baka mamaya, ka pala, sindikato ka lang. Di ba, ilbis na private yung buhay mo, nagsumbong ka, baka maungkat yung private private life mo. Kaya ingat-ingat. Maraming ganun, di ba? Tulpo, di ba? Una nagsusumbong. Mayang konti siya pala yung may problema din pala siya. Kaya pag susumbong kay Tulpo, make it sure malinis ka. Pag hindi, yari ka. Sasabunin ka talaga doon. Pangit yan. Pangit yan. Yan ang mga taong mapagsamantala. Mapagsamantala yung mga ganyang tao. Pagsamantala. Yung mapagsamantala, Oy! ang humawak mapagsamantala, ay di, nagsamantalahanan sila. Good afternoon. Ani Andan, shout out. Fatma, Agustin, ang hirap na siya ng pangalan mo, shout out sa'yo. Sian, shout out. May kilalang staff ng Tulpo yung isang sponsor ko yan. Pakialam ko kung kahit si Tulpo ang kilala niya. Bakit ako? Kilala ko rin si Odette. Si Odette. Di ba, Odette? Di ba yung laging inutusan ni Rapi Tulpo, di ba? Asa si Odette? Odette, lika nga. Mas matindi si Boss Kindred. Si Odette ang kilala. Kilala daw nila si Tulpo. Halos lahat naman tayo, kilala natin si Tulpo eh. Pero mas matindi si Kindred, si Odette. Samantala, ay di, nagsamantalahanan sila. Good afternoon. Ani Andan, shout out. Fatma, Agustin, ang hirap na siya ng pangalan mo, shout out sa'yo. Sian, shout out. May kilalang staff ng Tulpo yung isang sponsor ko yan. Pakialam ko kung kahit si Tulpo ang kilala niya. Bakit ako? Kilala ko rin si Odette. Tsaka stop lang pala. Ang yabang-yabang mo, stop lang pala kilala mo. Tsaka una, kung pagmamalaki mo yung stop ni Tulpo,
Ang Tulpo po ay hindi justice system ng Pilipinas, hindi ang korte. YouTuber si Rapi Tulfo. Syempre senador na siya ngayon. Pero bilang senador, napakapatas niyan, no? Lalo na pag ako maniwala ka. Ilibis na yung mga tinago-tago mong issue mauungkat. Sa buong Patulpo, maniwala kayo guys, nako. Sa ulo 'yan, oh. Kilala ko rin si Udit. Kilala ko si Shari. Oh. Si Sharia. Ay, gawin nila ang gusto nilang gawin. Yes, oh. Shout out Roan. Sabat mo kailangan sabihin, gawin mo na lang. Di ba? Magkakaalaman niya, maniwala ka. Gawin nila ang gusto nilang gawin. Oo, Problema pa yari yan. ka dyan. Yan si Leo D ang ugat ng lahat ng nagpapagulo ng lahat. Oh. Leo D. What? Grabe pasabog na ito. Sino daw si Leo D? Di ba yun yung amo ni Bulldog? Well, si tapang taga na ni Kindred Si Leo D daw. O, tuloy natin. Lang gawin. Tapos problema pa yan. Oh. Yan si Leo D ang ugat ng lahat ng nagpapagulo ng lahat. Leo D. Ha? Yun ang nagpagulo dyan sa lahat. Ha? Inopera ng malaking pera sila. Yan, kaya ganyan. Pera yan. Oh. Manatili ba So, pera yan. yan dyan sa kung ano sila, walang perang involved yan, kalokohan yan. Oh. So, ito, base kay, base kay boss, kay Master Kindred. No, ang ugat talaga dito ay daw si Leo D. Kilala niyo naman si Leo D, ba? Di ba si Leo D? Amo ni, ni Iking. So, and then, ang paniniwala ni Kindred dahil sa opera. Sa patuloy, ulitin natin. Kilala ko si Shari. Oh. Ay, gawin nila ang gusto nilang gawin. Shout out Roan. Gawin nila ang gusto nilang gawin. Tapos problema pa yan. Yan si Leo D ang ugat ng lahat ng nagpapagulo ng lahat. Leo D. Yun ang nagpagulo dyan sa lahat. Inopera ng malaking pera sila. Yan, kaya ganyan. Pera So, yan. ibig sabihin, inooperan sila nitong taong to. Pero matindi to sinabi ni tawan ni Kindred, Isa pa. Yan si Leo D ang ugat ng lahat ng nagpapagulo ng lahat. Leo D. Oh. Yun ang nagpagulo dyan sa lahat. Inopera ng malaking pera sila. Yan, kaya ganyan. Pera yan. Manatili ba yan dyan sa kung ano sila, walang perang involved yan, kalokohan yan. Sino niluluko nila, mga siraulo lang ang maniwala. Magpatulpo si Hansel para kay Bulldog. Baka inabuso. Totoo, si Bulldog ang ipatulpo? Ay, kung si Bulldog ang ipatulpo, sama ako. Basta sigurado mo lang malinis ka. Pag hindi mayayari ka, maniwala ka. Pero kung si Kuya Bal ang ipatulpo nila, nabuang sila. Sabi na kung susubukan lang daw paalisin sa bahay ang Batali family. Wala namang magpapaalis sa bahay. Wala naman Wala namang magpaalis kasi hindi naman ang babawi ang bakit paalisin? Bahay nila yan. Binigay sa kanila, bakit babawiin? Bakit babawiin? Tsaka depende yan kung ano yung nakasulat dun sa kung may sinulat sila. At the same time kasi foundation yan So pag foundation kasi may karapatan kasi yan na may karapatan kasi ang foundation, no? Kasi minsan usually may pinipirmahan sila diyan. So depende. Di lang natin alam kung ano yung nakasulat dun sa di lang natin alam kung ano yung nakasulat dun sa kontrata. Pero usually based sa guys, kahit sa ibang foundation talaga may kontrata yan, no? Usually. So, hindi ko lang alam sa Kalingap kung talaga nakapangalan kay Beyonce. Kasi may nagtatanong sa akin kung nakapangalan doon kay Beyonce. Hindi po natin alam. Hindi ako pwedeng, wala akong authority na magsalita no, kung kanino nakapangalan. Kasi hindi ko nakikita yung pinaka-kontrata nila. Pero usually, sa mga ibang foundation, pag papagawa sila ng bahay, no? Tapos, meron silang karapatan na bawiin yun. Lalo na kapag yung binigyan nila may nilalabag sa rules at hindi umaayon o hindi sumunod dun sa pinirmahan dun sa contract. So may pagkakalam ko po, yun ang alam ko. Pero di ko lang alam yung pinaka-kontrata ng Kalingap dun sa pabahay ni Beyonce. I don't know kung nakapangalan ba o hindi pa. Pero usually binibigay talaga, ina-award nila yan.
Kailan naman nila ginagawa yun, hindi para mang-abuso, para maingatan din kasi unfair naman doon sa nagpagawa ng bahay, mamaya pagkatapos ng gawa ng bahay, ibinenta mo. Eh na sana ibinigay yun sa may karapat na ibinenta mo yung bahay. So di na abuso sila. So usually ginagawa yan, hindi mo na agad pinapangalanan. Then after sometimes pag na-meet mo na yung pinaka period of time na na parang okay ka naman, pinakita mo naman na maayos ka, tsaka nila i-award yung pabahay. Ganun ginagawa ng iba. Doon sa Kalingap kasi hindi naman po wala akong rights na magsalita about dun sa kung kanino ka nakapangalan at ano yung nilalaman ng kanilang kontrata. So usually may kontrata yan eh. May pinipirmahan yan eh. Nakikita nyo sa certificate, di ba? Ituloy natin to. Mismong founder kasi ng Kalingap ang basir ng Family Batio. Los-los na mo, Bram. Baka ikaw, ha? Ikaw, Tinuro mo pa si Kuya Bal. hindi mo naintindihan ang dapat intindihin. Si Kuya Ikaw, Bal Bram, pa. sige nga. Matutuwa ka na simula ikaw lugmok at ikaw natulong at tapos inaaway, ginakalaban mo na ngayon. Matutuwa ka. O, di ba? Yung idol ninyo, kung sino man yung idol ninyo, dating walang-wala yan. Tapos ngayon na nagkaroon, sasabihin nyo, yung taong tumulong, basher. Saan ang kokote mo, di ba? Hindi kagaguhan yan. Kagaguhan yung ganong explanation. Sasabihin mo si Kuya Bal ang basher. Yung idol mo nga ang tinulungan niyan eh. Nung araw, di ba, binabanggit nga ni Boss Kindad kanina na pag dati, di ba, halos lahat naman sila eh. Dati nasa lighthouse, tagalinis ng ng kotse, tagahugas ng plato. Kasi walang-wala eh, di ba? Doon sila nag-start eh. Aminado si Kindad, binabanggit niya sa live niya. So ngayon sasabihin mo, basher? Hindi ka ba tanga? O nagbubulag-bulagan ka lang? Sasabihin mo, basher? O, gumanda nga buhay ng mga vlogger dyan sa Kalingap eh. Oh. Kalukuhan. Paano naging basir si Kuya Bal? Oo, kalukuhan yan. Sira ba ang ulo mo? Oo. Paano naging basir si Kuya Bal sa pamilya nila? Oo. Mga sira ang tuktok nyo. Yan ang ganun. Yun ang problema sa inyo. Mga sira ang tuktok nyo. Nagsama-sama kay mga sira ang tuktok. Kailan naging basir si Kuya Bal? Sige nga. Basher talaga. Los-los ninyo. Mukha kayong pera kasi. Kasama ka na. Sino ka? Kasama ka din. Baka ikaw kasama. Los-los! Los-los ka! Sa ambunan. Pareho kayo mga mukhang pera. Yes. Oh. Kung si Ricky ipatulpo nila, okay pa ako doon. Pero kung si Kuya Bal ipatulpo nila, nasisira na ang ulo nila. Yan ang totoo. Mabibigo lang sila. Sira ang ulo nila. Oo. Kung si Kuya Bal ipatulpo Oo. nila. Ako na nagsasabi, may mga sira ang ulo nila. Tama, di ba? Ang dapat gawin ni Leo, ipagamot sila. Tsaka may pinirmahan yan. Kaya sabihin mong may pera ka, tas magkakaso ka, patong-patong. Sige, try mo nga, patong-patong, kasuha mo. Kung makakasuha mo. Lalo nag-donate ka dyan. Kunwari, sponsor ka, nag-donate ka. Ito guys, hindi po ako nakikipag-away. Logic lang naman po. Kunwari, foundation ng Kalingap. No? Ito po, example lang po. Foundation ng Kalingap. Tapos nag-sponsor ka, nagbigay ka ng pera. Hindi ka naman pinipilit na magbigay. Unang-una, hindi ka pinipilit magbigay, hindi ka ni-required na magbigay. Ikaw mismo ang kusang lumapit eh. Hindi naman lumapit sa iyo yung Kalingap eh. Para manghingi eh. Not unless may katao kang kausap pero hindi ginagawa nila Kuya Balon. So ang usually nangyayari diyan, manonood ka ng vlog, pag nakita mo yung vlog, na-inspired ka, dahil may pera ka, may sobra kang pera, ikaw yung lalapit sa kanila para tumulong. So, once na tumulong ka, donation mo yun eh. Hindi mo na pwedeng bawiin yun para yung, sa simbahan. Sa simbahan pa, pag nagsimba ka at nag-donate ka ng pera, pwede mong bawiin yung pera mo? Pwede. Kahit iyabang mo, patong-patong na kaso ang ibibigay mo. Logic lang. Pumunta ka ng simbahan, nag-donate ka ng 50,000. Nilagay mo dun sa sa kahon, for example. And then naisipan mo ibawiin. Mababawi mo? Hindi. Nag-donate ka. Kusang loob mo yun eh. Ayun si Kuya Bal, nagpagawa ng bahay. Tapos ikaw sponsor, hindi ka naman pinilit, hindi ka naman inutusan, kusang loob ka nagbigay. Ngayon na nagbigay ka, piling mo pagmamayari mo na yung bahay. Kaya sabihin mo 90% ikaw ang nagbigay ng pera.
Oh, 10% ang ginastos. Ito, example lang. 10% lang binigay nila Kuya Bal doon. Oh. Eh, nag-donate ka. Wala kang pinirmahan. And then, foundation yung binigyan mo. Tanong, mababawi mo? Di mo na mababawi yun. Donate mo yun eh. Parang gano'n din sa simbahan. Ngayon, kahit sabihin mo mayaman ka at sa lakas ng loob mo sasabihin patong-patong, hindi mo makakasuhan yan. Unang-unang foundation at nag-donate ka. Hindi ka inutusan. Ikaw mismo ang kusang lumapit. Not unless, meron kang kausap na pinilit kang hingian. Pero for sure, hindi gagawin ni Kuya Bal yan at ikalinga prob. Logic po, hindi po ko nakikipag-away. Kaya sabi ko di subukan mo magdemanda. Wag puro dada. Subukan mong idemanda si Kuya Bal kung kaya mo. Baka hindi, mapaya ka lang. Kasi donation yan. Donation yung ginawa mo eh. Natalas, pinangakuhaan ka nila. O baka pwede mag-donate ka sa amin. Ganto ganyan. Magbigay ka ng pera. Tapos may ibabalik kami sa iyo. So, ganun, pwede mo kasuhan nyo. Pero yung ikaw ang nagkusang loob, hinulog mo yung pera, o wala namang pumilit sa'yo, donation yun. Tignan nyo ano nyo lang sa simbahan. O, sa simbahan ba, mababawi mo binigay mo? Hindi mo mababawi yun. Kahit kasuha mo yung, kahit mayaman ka, kasuha mo yung simbahan, hindi mo mababawi yun. Dinonate mo eh. Oh, yan ang totoo. Real talk lang, real talk. Hindi tayo nakikipag-away, guys. Hindi tayo nakikipag-away. Ha? Ang gawin ni Leo, sponsor na lang sila, ipagamot at may mga sira na sila sa ulo. Ganun lang yun. Pero si Ricky, ipatulpo nila, okay pa yun. Lila, Sylvia, Slosero. Si Pinky, cash out. No, di ba? Cash outs. Kumbaga, kuya, nanunuwag na sila. May yun, ganun nga. No. Wala naman problemang ako nga Ako. Umalis ako sa diet. Hindi ako umalis sa Kalingap kasi ayaw kong maging pabigat. Gusto kong tumayo. Gusto kong gumawa ng gagawin na sarili ko. Hindi ako umasa. Ganun. Parang ganun. Pero hindi ibig sabihin, umalis na ako. Magmalaki na ako. Kaya ko na. Yun. Kahit saan ako magpunta, dala-dala ko pa rin kung ano yung aking naumpisahan. Galing. Ganun. Oo. Hindi yung lumaki lang ang channel mo. Lumayas ka na. Ganyan ka na. Oo. Nakalimot ka na kung saan ka galing, kung ano ka. Yes, oo. Kailan naman natin napag-usapan kung saan siya galing, si Mang Iking, para maintindihan ninyo. Yun. Kumbaga, hindi naman masama umalis ng diet. Umalis ka ng Kalingap. Kasi nga, kunwari, tulad niyan, pupunta siya pagadian. Doon siya tutulong. Pero yung mission and vision ng Kalingap, dala-dala niya yun. Lumalis siya hindi dahil ayaw na sa Kalingap. Umalis lang siya. Ayaw niya maging pabigat. And then yung mission and vision ng Kalingap, dala-dala ni Kindred yun. Which is tama yun. Ang hindi lang maganda, umalis ka ng Kalingap, no, nanira ka pa, wala ka pang respeto, at kinalimutan mo yung mission and vision ng Kalingap. Dahil nagkaroon ka na ng may pera ka na, matigas na buto mo. Nung una, para ang baby, na alos umiyak ka, tanggapin ka. Nung tinanggap ka, at medyo lumakas na ang buto mo, nakakuha ka na maraming pera, sponsor, di ba? Dahil lalayas ka, sisiraan mo pa, yun ang mali. So magkaiba yun, hindi masama lumayas kung para sa ikabubuti mo at para to grow yourself. No? Ganun ang ginagawa ni Kindred. Hindi siya nagpabigat. Yun yung punto. Hindi siya nagyayabang. Sabi, Sir Marcia, nagyayabang si Kindred. Hindi siya nagyayabang. Sabi siya ng totoo. Dahil sa difference, hindi masama lumayas. Just make it sure na talagang gagawin mo yun to grow. Pero kung lalayas ka para magmalaki, maninira ka, yun ang mali. Kakapalan ng mukha yun. Oh. Hindi ako nanunumbat, wala akong karapat na manumbat. Para lang maintindihan niyo kung saan siya galing, tapos ngayon ganyan na siya. Yes. Diba? Binayaran kasi siya, bayaran. Pati yung mga reactor niyan, si Kilay, bayad yan. Sinong Kilay? Si Kilay bayad? Ay, matindi tong ha. Anyway, nagdi-react lang naman tayo, pero grabe to, kung totoo man to. Bayad, hindi na kailangan ng views niyan. Iba, isasabi ba, yung mga reactor daw ng Kalingap, gutom sa views. Alam mo, ikaw, nakikialam ka, ikaw nga, hindi ka nagpapaalam, content ka ng content eh. Ipin mo, advance po eh. Ang yabang-yabang salita. Ang dami kong pinasukan ng mga community, pero sa Kalingap pa rin siya nag-stay. Bakit? May views eh. Kami, kahit may sabi mo, patay gutom kami sa views, sa amin, okay lang. At least views hindi naman kami bayaran.
Ani mo naman yung hindi ka nga, hindi ka naman tawag dito, hindi ka gutom sa views. Pero alam ko, gutom ka rin sa views eh. Birihin mo, naninira ka eh. Di ba't gutom ka, marami pwede may content. Oh. Pero at least kami, hindi kami nagpapabayad. Di ba, no? Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Yun lang masasabi ko, basta hindi kami bayad. Maleta na papakipad hanggang ibang mundo. Yeah. Disco, disco, ilaw sayaw sa kisame. Di ba, real talk yun eh. Oh. Bayad, may resibo ako. Oo. Bayad si Kilay. Ay, may resibo. Ay, naku, bayad. Ito based to kay Kindred matindi to. Wala akong karapat ng manumbat. Oh, Para bayad. maintindihan niyo kung saan siya galing. Tapos ngayon, ganyan na siya. Diba? Binayaran kasi siya. Bayaran. Pati yung mga Oh. reactor niyan, si Kilay, bayad yan. Talaga? Bayad, may resibo ako. Ay, Bayad si puti. Kilay. Oh. Kilay, kano bayad sa'yo? Kilay. Patay tayo dyan, kaya pala palabas-labas ka pa nalalaman ha. Binayaran ka pala ha. Binayaran. Kaya pala tudo tanggol kay Mang Iking. Oh. Sana all bayad. Kahit di na mag-views yan, okay na, bayad na pala. Kung totoo man to sinasabi niya ni Kindred Oh. Malapit ka na magka-viral dyan. Sana ingat. Sana mag-viral ako dito eh. Sana mag-viral ako dito. Aso yan ni Iking, si Bram. Oh, Bram, sabi mo sa amo mo, sabi mo boss, sabi ni Kindred, pareho daw tayong sira ang ulo. Paggamot daw tayo, pa-sponsor tayo kay Leo D. Paggamot tayo. Ganunin mo, boss mo. Boss, pareho daw tayong sira ang ulo, sabi ni Kindred. Pera talaga. Sus. Di niyo nakitang himod sa puwit, todo himod sa puwit. Si Mrs. Silab na nagsabi, thank you na. Maraming salamat kay Sir Leo D. Lagi na kaming may bigas, putragis, bigas lang, ganyan na. Isang sakong bigas lang, nagbago na kulay ninyo. Nakakaawa naman kayo. No? Nakakaawa kayo, mga kaibigan. Di ba tuwing live niya, pinapalapa niya sa baser? Anong magagawa mo sa mga baser? Sira ba ang ulo mo? O tingnan mo ang live nila, di ba si Kuya Bal ang baser? Ang mga baser, sabihin mo dyan sa boss mo. Yung mga baser na yan, hindi mo yun mapipigilan. Yes. Hindi ikaw may utak. Parang ikaw, hindi kita madiktahan. Kasi baser ka. Oh, di ba? Madidiktahan ba kita? Hindi kita madidiktahan. Tama. Yan ang, suotin mo yung sapatos ng ibang tao. Para alam mo. Parang kala mo sa social media walang basher. Halos lahat may basher. Paano kita madidiktahan? I-baser ka. Sige nga. Tapos sabi mo, Ano lang, boss Kindred, pasensya ka na. Tingnan mo lang ang Panginoon Kristo. Yung Panginoon Kristo, halos lahat basher niya. O, di ba, sa sobrang wala naman siyang ginagawang masama, binabas siya, no? Ginagawa siyang sinungalan, ang ginawa, pinako sa krus. Siya nga yung pinakamasamang tao that time eh. Kasi lahat ng kasalanan nasa kanya eh. Basher yun eh. Pinako siya. Oh, wala pang social media noon. Halos lahat may basher. Minsan nga magulang mo, basher mo pa eh. Di ba? pinapalapa. Anong magagawa mo? Oo. Naka-public yan, naka-open yan. Opinion nila yun. Oo. Hindi yung pinapalapa. May sira ang ulo mo. Oo, sabi nga ni Mang Iking eh, wala tayo sa bansang komunista eh. Ano yun, puro magagandang salita lang sasabihin sa'yo. Napaka-perfect mo. Punta ka sa simbahan, walang mababasya eh. Huwag ka mag-social media. Ganun kasimple lang yun. Pareho kayo ng amo mo, pati yung boss nyo, pinaka-boss nyo, pareho kayo, mga sira ang ulo nila. Paano pinapalapa? Kontrolado mo ba yung mga basher? Ikaw ba ang may Hindi mo makontrol yun ako, hindi ko makontrol eh. hawak ng mga utak nila? Hindi. Ang kiti ng utak mo, Bram. Dami account ka na nga, wala ka pang utak. Pastilan. Karamihan, puro dami account eh, no? Pinapalapa. Paano pinapalapa? Hindi mo Yan sabihan mo yun si Kilay. Pati yung si Hasang, di ba? Sabihan mo kasi pare-parehong level ng isip niya, sabihin mo. Dapat hindi nalaman ng mga tao yung basher, pero ginawa niya, hina-highlight nila. Oo nga. Galit sila sa basher ni Beyonce. Pero pag may basher si Beyonce, ini-screenshot, ginawang thumbnail. Oo, O, di ba? Oo, Tama ba yan? Diba, real talk yun. Galit na galit sa basher. Pag kunwari yung basher ni Beyonce ang nambabash, di ba? Galit na galit sila. Oh, pero pag yung pag yung basher ng Kalinga, parang kumbaga pag basher ni Beyonce, hindi sila galit. Ano tama ba? Pag basher ni Beyonce galit sila. Pero pag basher ng Kalinga, ayun, pag basher ng Kalinga, hindi sila nagagalit. Okay lang sa kanila, hindi na kino-content. Pero pag nang bash
Ang basher binabash si Beyonce. Todo content. Oh, nasa thumbnail. Oh, di ba? Pero kino-content. Tama si Boss Kindred doon eh. Oh, galit na galit sa basher. Pero pag basher na ng Kalingap, tahimik lang, di lang ma-content. Si Hasang, di ba? Sabihan mo kasi pare-parehong level ng isip ninyo. Sabihin mo. Dapat hindi nalaman ng mga tao yung basher. Pero ginawa niya, hina-highlight nila. Yes, oo. Galit sila sa basher ni Oo, Beyonce. oo. Pero pag may basher si Beyonce, ini-screenshot, ginawang Oo, thumbnail. oo. O di ba? Tama ba yan? Oh, pero pag Kalingap na basher, okay lang sa kanila, di ba? Pero pag against kay Beyonce basher, kino-content. Utut! Hindi nagkalayo yung isip ninyo. Pinapalapa. Nasira ng ulo mo. Kontrolado mo yung basher. Hindi mo makokontrol yung basher. Mismong ano nga mismong presidente nga Winilang hiya ng mga basher na yan. Di ba? May power pa yun. Di ba? May power pa yun. Oo nga kita mo naman pag, di ba, yung mga nag-rally sa EDSA, kita mo may effigy ng, alam mo yung effigy? Yung parang animate na objects, iuhugis sa kamukha ng presidente. Sinusunog nila eh. May nagawa ba yung presidente? Pero mo, ginawa kang anime, tas sa laki ng ulo, tas nilagyan ka ng sungay, demonyo. May nagawa ba yung presidente? Eh, presidente, isang utos lang sa mga militar, no? Kayang pumatay nun, Isang utos lang, pero ba't may nagawa ba presidente kahit may power siya? Di ba, manood kayo ng balita? Kasi puro kayo, pinapanood nyo, manood kayo ng balita. O, di ba yung presidente? O, laki ng ulas, minilagyan ng sungay, napakahaba, tas makayang konti, sinusunog nila, binabato pa ng kamatis. May nagawa presidente? Wala. Eh, paano pa kayo hindi presidente? Oh, hindi presidente, tignan mo, oh. I-bash ka pa, presidente nga, may basher, ikaw pa kaya, ka tanga? Oh. Tayo pa kayo mga ordinaryo lang. Tama, oh. Mag-ano ka, mag-isip ka muna, Bram, bago ka magsalita. Pag-isipan mo mabuti kung yan ba hindi maibalik sa'yo. Pinalapa sa basher, Ginagawa na lang yan para pa-victim, para magmukhang kawawa. Api. Sabi ko lang sa'yo, magpagamot ka, hindi kumpleto ang isip mo. Hilaw. Bibilhan daw kasi ng 4 wheels, kaya binaliwala na ang motor. Gagawin nila lahat magkaroon ng luho. Thumbnail ko kagabi, Fortuner, di ba? Fortuner thumbnail ko kagabi. Marami pang ihayag. Dami pa. Talaga? Grabe. Marami pa akong ihayag. Tandaan nyo yan. Yung ano niya, yung binibintang nila kay Edo. Oh. Ha? Oh. Yung binibintang nila kay Edo. Oh. Gawain ni Ricky yan Yung binibintang kay Edo, gawain ni Iking. Anong klaseng gawain niyan, Boss Kindred? Ulitin natin to, guys. Nagbibis lang ako sa nagugulat ako dito sa mga paawala ni Boss Kindred Matindi. Yung ano niya, yung binibintang nila kay Edo. Ha? Yung binibintang nila kay Edo. Gawain ni Ricky yan Oh. Ha? May resibo kaya ako dyan. Putik. May resibo. Oh. May resibo kayo pang haras ni Ricky. Pang mamanyak na may resibo kayo ako Ay, dyan. putik. Pang mamanyak. May resibo. Ulitin natin to, guys, Paldo. Paldo yan. Marami pa akong ihayag. Tandaan nyo yan. Paldo. Yung ano niya, yung binibintang nila kay Edo. Ha? Yung binibintang nila kay Edo. Gawain ni Ricky yan Ha? May resibo kaya ako dyan. May resibo kayo pang haras ni Ricky. Pang mamanyak na may resibo kaya ako dyan. Baka gusto niyo ako maghayag. Manyak. Pang binubuksan ni boss ang isang maleta sa mesa. Nandun ang panghanda, pang ospital, pang eskwela, pang kape sa umaga at pang gabi sa probinsya. Mga pinsang kapitbahay, lahat ay nakaabang. Parang raffle sa plaza, sino kayang tatamaan? Huwag kayong Grabe, kung totoo man to, Nagbibis lang ako kay, Kindred. Manyak. May resibo ang pagmamanyak. Matindi to. Oh. Yan Ha? May resibo kaya ako dyan. May resibo kayo pang haras ni Ricky. Pang mamanyak na may resibo kaya ako dyan. Baka gusto niyo ako maghayag. Matindi yun. Tapos magpapatulpo. Delikado kayo dyan.
kung totoo man tong sinasabi ni ano as long as wala pa siya naman napapakita na ebidensya si Master Kindred, maghina-hinay muna tayo kasi wala pa naman siya inilalabas pero ready at handa si Boss Kindred at si Master Kindred na ilabas yun. Pero antabay tayo, kaya hold your horses kaya wag muna tayong humusga guys kasi mahirap to. Kasi wala naman siyang resibong inilalabas pero hintayin natin. Pero yun nga, nagbabanta siya na ilalabas niya. Hamunan, no, may resibo ang pagmamanyak. According kay Boss Kindred, no, tuloy natin. No. Ihayag ko kaya yan, pang mamanyak niya. Woo! Manyak niyang iking nyo Woo! Ipinahid niya kay Edo. Ngayon, Woo! kung totoo man nagkamanyakan sila kung ano man, anong problema magjowa naman sila. Ay! So magjowa pala talaga? Ganun ba yun? Ha? Magjowa naman sila. Anong problema kung magmanyakan sila, kung maghalikan sila? Magjowa sila. Ha? Diba? Okay. Anong problema? Sige. Grabe, bitaw kung bitaw to guys, matindi. May problema ba kung maghalikan sila, Edo? Jowa sila, magjowa sila Noon nyo pa alam yan. Bakit hindi kayo nagreklamo noon pa kung ayaw nyo? Sige. Nahirapan kasi kayo magdesisyon. Kasi wala pang masyadong lagay noon. Nahirapan kayo magdesisyon. Ngayon, nung sinakyan na ngayon yan, ang lakas ng loob ninyo. Uy, mayroon na tayong sandalan. Pwede na tayong sumuwag. Oh, di ba? Ang kakapal ng mukha ninyo. Gawain yan, So, binintang. alam mo, napapaisip ako dito guys Ito comment ko lang po, hindi ko po pinipilit no? Kasi lumalabas kasi sa mga statement nila Red Bull. Noon sinasabi nila na matagal na daw yan. So, isang taon na nakalipas. Di ba ilang taon na? Di ba 18? So, nangyari yung 17, parang ganon. Based sa mga live nila. So, parang sinasabi ni Kindred, noon pa yan, no? Bakit hindi nyo nilabas noon? At binabanggit nga nun di ba ni Red Bull na pinagtatakpan nila. Panoorin niyo yung reaction video natin, no? Na-react natin yun Sinasabi niya pinagtatakpan daw. So, ibig sabihin, alam nila noon pa yan. Ang tanong ko, bakit ngayon lang nila inilabas? Para ang sinasabi ni Boss Kindred, kasi meron kayo sinasandalan na. Kasi kung noon pa nangyari yan, no, sinumbong nyo na. Kailan bakit? Question yun Pero based dito kay Boss Kindred, kaya nyo lang nasasabi ngayon yan kasi may sinasandalan na kayo. Kumbaga, parang sinasabi niya rito, based sa kanyang statement, no, ito yung pagkakaunawa ko, meron na siyang backer. Kaya parang ang lakas na ng loob. Pero nagtataka kasi kung matagal na nangyari yan, bakit ngayon lang inilabas Napatanong lang ako, tanong lang po ito, no. At hindi ko alam kung ano yun talaga. Pero kung mag-i-analyze mga pangyayari, bakit ngayon lang nila inilabas? Kung isang taon na pala nakalipas. Di ba? Parang dating sa akin, may backer na kasi kayo. Anyway, comment lang yun, At nasa inyo po kung paniniwalaan yun. At nag-react lang naman tayo, Pero tuloy natin. Sige. Nahirapan kasi kayo magdesisyon. Kasi wala pang masyadong lagay noon. Nahirapan kayo magdesisyon. Ngayon, nung sinakyan na ngayon yan, ang lakas ng loob ninyo. Uy, mayroon na tayong sandalan. Yun, sandalan is like a backer. No, minsan sandalan ka. May tumutulong sa likod mo. Kasi sandal Parang itong upuan ko. No, pag gumanon ako, sumandal ako dyan, may sasandal sa akin, may tutulong. Kumbaga may backer ka. Hindi ka matutumba. So, parang gano'n. Tuloy natin. Hindi na tayong sumuwag. Di ba? Ang kakapal ng mukha ninyo. Gawain yan, binintang. Aba, meron ako niyan. Meron ako. Hintayin nyo, pag binigay sa akin, ako, confirm. Hinihintay ko lang yung 101% na pag-confirm nung nasasakdal. Nasasakdal. Alam ko, pasinungalingan yan. Pero, may ebidensya So matindi yan. Kung may ebidensya si Boss Kindred, paldo siya rito. Kumbaga lamang siya kasi sa lahat ng mga situation guys, mananalo ka lang dyan kung meron kang ebidensya. Hindi yan paramihan ng pera guys. Tandaan nyo hindi yan paramihan ng pera. Sa korte, patibayan ng ebidensya, hindi paramihan ng pera doon. As long as may ebidensya ka. 'Di ba? Kaya nga iba pag alam nilang talo sila, 'di ba? Anong ginagawa? 'Di ba? Chinuchugi nila yung kalaban nila para manalo lang sila. Hindi matuloy yung kaso, kaya tatakutin nila yung pamilya. 'Di ba? Kasi may malakas yung ebidensya, yung pera niya wala na magawa So ginagawa, nananakot na lang.
mananakot na kesyo ganyan, ganyan, ganito. So para lang tumigil yung kaso. Pero tandaan nyo, hindi paramihan ng pera sa korte. Depende na lang kung nababayad yung yung judge, di ba? Pero kung yung judge ay matibay-tibay, hindi mo mababayaran 'yun, no? At ako naniniwala pa rin ako sa justice system ng Pilipinas. Ebidensya. Baka nga yung isumbong ni Marian, baka ano din Hoy! yan, baka kamanyakan din yung isusumbong ni Marian, baka Hoy! Susumbong ni Maria kamanyakan ako abangan natin yan. Pero ako guys, ito i-base lang sa nagugulat nga ako sa binibitawan ni Boss Kindred kahit po ako nagugulat ako at nasa inyo po kung paniniwalaan ninyo. Still, comment po yan ni Boss Kindred. So abang-abang tayo. hanap si Marian ng ibang vlogger na mapagkatiwalaan. Oh. Ha? Baka mamaya kamanyakan din yung isusumbong ni Marian. Hindi Ala. natin alam. Tayo haka-haka lang to. Oo. Bagay sinabi naman niya haka-haka lang. Nasa inyo po kung maniniwala kayo. Kaya si Marian, dapat bantayan nyo yan. Oh. Pag di nyo binantayan yan, gagapangin nila yan ulit, Puti. babayaran. Hala ka. Alam nyo ang tao ngayon, pag pera, nagigipit, kumakapit. Oo. Baka magulat na lang kayo, hindi na yan magpakita sa Oo, agree ako doon. hindi na magpakita yan pag sabi nga ni Kuya Mil, pa-interview daw sa radyo. Baka bigla na lang magbago ang isip niyan. Ha? Boss. Sabihin, boss. Tagilid ako, boss. Ha? Tagilid ako, boss. Para pelikula lang. Boss. Sige mo kung pera, boss. Tagilid ako. Pag nadali ako dito, damay ka, boss. Mayaman si boss magkano ba? Sampagin mo lang, boss. Tapos. Okay, ito na. Pupunta na. Sinundo na si Marian. Sinamba na, sinundo na. Papunta sa radyo. Wala na si Marian doon. Wala na. Nako. Nawakwak na din. Oo. Sinama na ako. Yan ang kinakatakot ko kung totoo man itong kwento ni Boss Kindred. Nasa inyo kung paniniwalaan nyo guys, kwento nyo yan. Pero kung mangyano ko, nakakatakot yun. Baka mamaya wala na. Bumaliktad. Ayan ang mahirap. Saan? O kaya ayaw na, nagbago ng isip. Oo. Yan ang mahirap pag nagbago ng isip. Di ba? Parang naalala ko yung yung isang kaso na, ito guys, hindi po isang kaso, dati talagang gusto nyo sabihin lahat Sabi ko po lahat ng katotohanan. Later on, bumaliktad, hininto yung kaso. Ba't hininto? Kasi nagkabayaran na pala. Parang gano'n, naalala ko lang po Parang gano'n, may naalala kong ganyang kaso Tuloy natin to. Ha? Huwag kayong huwag kayong gawa ng napakasimpleng lusutan niya kung sakali totoo yung nila kay Edo. Napakasimpleng niyan. 2017 pa, anong taon daw yung nangyari? Ulitin natin to guys backwards ng konti. Ha? Huwag kayong huwag kayong gawa ng napakasimpleng lusutan niya kung sakali totoo yung nila kay Edo. Napakasimpleng niyan. 2017 pa, anong taon daw yung nangyari? Anong taon? 17 si Beyonce? Anong taon yan? Last year? Last 2 years? Bakit noon hindi kayo nagreklamo? Bakit ngayon lang kayo nagreklamo? Ilang taon na nakalipas? Bakit ngayon lang? Kasi anong dahilan? Jesus. Kalokohan ninyo. Ginawa niyong bubo yung mga tao. Ha? Hawak mo ang bait. Yes, hawak ko ang bait. Although kasi ako guys, ako medyo hati ako dun sa sinasabi ni Kindred. Pero depende pa rin kasi ito sa tatakbo ng kaso. Actually, kahit nga, ang kaso po kasi magiging logical po tayo. Yung kaso kasi, kahit 14 years ago na siya nangyari. Kaya 14 years ago, may ito example lang po. Ni-rape siya, tapos 14 years ago pa nangyari yon. Pwede pa rin pwede pa rin pumasok yung kaso. No, kung ano man yung binibintang, hindi ko po kasi wala pong idea. Nagbe-base lang ako sa mga napapanood natin, no. Kung ano man po yung binibintang na yon, ang magiging problema lang talaga doon is yung edad. Kasi minor de edad I don't know kung ano yung magiging kaso. Pero, hindi guys, hindi naman tayo abogado, no? Marami pa rin yung i-consider, no? Kung may nangyari man, I don't know guys, wala kasi ako idea. Pasensya na po At kung mali po ako, i-correct nyo guys, no? Pero, nasa husgado na lang, nasa piska na lang, kung sino yung paniniwalaan, marami yung kaso-kasuan pa So, pero ang usually na magiging problema lang dito is, kahit matagal na yung guys, no? Syempre,
mapapaisip mo pa rin, bakit ngayon lang? Dapat noon pa. Kaya lang, sabi ko nga, kahit 14 years ago na yung kaso, matutuloy pa rin yan. No? Hindi yan na, hindi porket isang taon nakalipas, hindi na pwedeng kasuhan, pwede pa rin po. Kaya lang, sabi ko nga, depende na lang sa piskal yan at paano tumakbo yung kaso. Yun lang po yung masasabi ko dito. So, sana manawaan nyo guys ha. Nagiging ano lang po ako sa inyo ha. Nagiging honest lang po ako. Pero let's see kung anong mangyayari dito. No? Abang tayo. Hawak ko ang bed, hawak ko ang gabi, bawat araw. May nagsumbong sa akin eh. Hindi ko to gawa-gawa. May nagsumbong sa akin. Ha? May nagsumbong sa akin. Sumbong. Oh. Paano ko nasabing gawa-gawa ko ito? Nagsumbong sa akin. Pero sa ngayon, pinag-isipan niya pa kung talagang lalantad siya. Oh. Kasi nga, siyempre, sabi ko, pag ako nagtrabaho malinis, para akong DDS eh. Duterte ito. Pag nagtrabaho malinis, walang bahid ng hindi ka madadamay dito. Ako bahala dyan. So parang lalakarin ni Boss Kindred. Ano ba yung sinasabi ng Gail na to? Gail. Ano sana sabi niya? Huwag kasi kayong konsentidor ha. Sino kinukonsente ko dito? Wala kang kinukonsinti. Wala kang kinukonsinti. Ano ba yan? Ang bubo talaga ng iba, ano? Ha? Utot mo. Hindi mo naman alam yung buong pangyayari, wala ka naman dun sa sitwasyon, di ba? Mapagsalita di ba? Konsentidor kasi ang Kalinga porkit pinsan. Oy, mga bubo. Noon dapat kayo nagreklamo. Bakit ngayon lang kayo nagreklamo? Kasi wala pa kayo Oo, tama yun. financier? Tama yun. Kung noon pa kasi kayo nagreklamo, baka na yan, gumawa na ng paraan eh. Kaya ang problema, pinatagal nyo. Alam mo sino nagpatagal? Tanungin nyo si Red Bull. Doon sa video niya, di ba? Inamin niya doon eh. Pinagtakpan nila. Di ba? Kung ano yung ginawa, pinagtakpan nila. Oh. Sinong konsentidor? Hindi nga alam ni Kuya Bal, hindi alam ni Kalinga Prab yan. Kailan lang natin nalaman, kahit ako, di ko alam yan eh. 1 year ago na. Oh, di ba? Oh. Sino konsente? Tanungin mo yung dalawang bulldog. Sila ang tanungin mo. Oh, bakit nila konsente? Alam na ba ng pala nila yan? At naka-live yan, may ebidensya yan. Oh, di ba? Tanungin mo. Sino nagkonsente ka, Kalinga? Hindi. Kung sinabi nyo pa nung una yan, tama si Kindred, sana, ginawa na ng paraan yan. Tapos, ang baliktad ngayon, ang nagkonsente ang Kalinga. Inamin nga nila. Ano yun, pinagtakpan nila. Sino nagtakip ng kasalanan? Di ba parang baliktad ata? Di ba? Saan yung logic nyo? Ha? Wala pang tumayo, kaya hindi kayo makapagreklamo kasi namamangka kayo sa dalawang ilog. Yun. Hindi nyo alam kung alis ba kayo o magpatuloy kasi hindi natin alam. Baka mamaya matigil ang natin dito, matigil ang tulong. Naguguluhan kayo. Kaya nahirapan kayo mag-decision ngayon. Yes. Na may nangialam na sa inyo, may tao nang humawak sa inyo, malakas na ang loob ninyo. Ngayon nyo lang sinumbong. Tama naman. May punto ano? O ano nangyari? Ano na? Ang demanda nyo, bakit ngayon lang kayo magdemanda? Yun yung pangit dun eh. Parang sobrang late. At makikita ng korte yan, guys. Makikita ng korte yan. No, sila mali talaga. Basta tayo for now, may hirap umusga, no. Bulok na yung issue. Ngayon lang kayo magdemanda. Tama, oh. Yun nga, kasi baka ito based kay ang unawa ko dito sinasabi ni Kindred, nung panahon na laman nyo yan, baka hindi nyo masabi kasi wala pa kayong backer doon, natatakot kayong paalisin sa Kalingap. Parang ganon. O ngayon, may backer na sa inyo, ngayon sinabi after a year. O, kung based yung sa guys, sa mga narinig natin na parang 1 taon din nakalipas, no? Magdemanda kayo kasi meron na kayong sapat na stable na kayo kumbaga. Oo, yun, di ba? Lang. Kapal talaga. Makapal pa sa bulsa kung puno ng pera. Makapal pa sa bulsa kung puno ng pera. Pero kasi alam mo, mahabang istorya yan guys. Medyo, sana manawaan nyo ako, no? Malalim yan guys. Ang korte lang ang makapagsabi dyan kung sino talaga nagkulang, sino nagkamali, sino dapat natin paniwalaan. But still, ako kasi naniniwala ako, kung totoong magka-relasyon sila, para sa akin, walang mali doon eh. Kaya lang talagang yung edad kasi yung dito guys, hindi ko naman pwedeng sabihin na
tama si ganito, mali si ganito, 'di ba? Maraming consideration 'yan. So nagiging ano lang tayo, nagiging patas lang po tayo. Pero let's see guys, 'yon. Sana maintindihan niyo ako guys ha. Mahirap kasi magkomento lalo sa mga ganyang bagay na hindi natin alam yung pinaka full details, 'di ba? Nainggit daw ako baga. Kung nainggit ako, aba. Taragis, mainggit. Drug lord to. May pera to. Alam niyo, pag drug lord, may pera. Yung pala, drug lord pala, no? Nakatakot yan, Kindred. Sabi niya eh. Oh. Drug lord to. May pera to. Alam niyo, pag drug lord, may pera. Nung sana, yun dapat. Paano naging nagtawag dito? Paano naging ano yung ano nyo? Bintang nyo, yung anong tawag dito? Aligasyon ninyo. Paano maging credible yung aligasyon ninyo? Ibahaw na. Yo. Ba't hinarang ng... Bakit? Sino bang humarang? Sino humarang? May alam ka pa. Ha? Ikaw, Bram. Ito ganito, tanongin kita, Bram. Kung may anak ka, ganito. Yung anak mo ginanyan, minanyak. Minanyak daw yung term, minanyak eh. O kung anak mo minanyak, bakit hindi ka nagreklamo ka agad? Alam mo palang minanyak. Oh, 'di ba? Yun yung magandang logic doon. Although ilalaban lang nila doon kasi minor de edad, pero yung kung ididig mo siya, doon nang ginawa sa anak mo ba hindi ka nga nireklamo. Yun yung pangit doon eh. So may mako-question mo kasi yun eh. Sige. Sagutin mo. Tapos sa ano pa, based dun sa mga live nila dati, sinasabi nila, hindi lang isang beses nangyari. 4 na beses. Ba't umabot pa ng 4 na beses? Kung totoo man po yan, na pag-uusapan lang po natin to. At opinion ko lang po ito. Wala pa tayong inaaway. No, for the sake of educational purposes. Sabi nila, di ba, umabot daw ng pang-4. Tataka nga ako, nung una dapat nagreklamo na kayo, ba't umabot ng pang-4? Di ba? Mapapaisip ka. Bakit pinaabot mo ng ilang taon bago ka nagsumbong? Kaya, dapat, kung minanyak, nag-blatter agad kayo. At least may record kayo. On that time, na may nangyari, nag-blatter agad kayo. May record. Oo, tama. Kasi pagdating ng araw, ito bang nangyari ganito? Nagreklamo kayo, nagsumbong pa kayo, nag-blatter kayo, wala. O anong dahilan bakit din yung blatter? Bakit ngayon lang? Oo, tama. O papasok na dyan yung mga issue. Papasok na dyan yung mga dahilan bakit ganun lang nangyari. At mako-question sila, bakit ngayon lang? Then umabot ng pang-4 based dun sa mga live, no? Na napanood nyo naman yun sa mga reaction video natin. Umabot ng pang-4 and sabi nga more and more daw. Ba't umabot pa dun, no? Parang late na agad na nagreklamo. Although sinasabi ko nga sa inyo guys, batas pa rin po ang nakakaalam ng tama at mali. Hindi po hanggang opinion lang po ako. Pwede nyo pong hindi paniwalaan, no? Hindi ko po ini-insisto. Opinion ko lang po. Ba't ganito lang, anong panahon pa ni kupong-kupong, bakit ganyan lang nangyari? Parang paglilitis kay Sara Duterte yan, di ba? Si Sara Duterte lang nililitis, pero buong pamilya ang dinadamay. Ganon yan. Ganon na ganon yan. Ganon. Totoo, dapat noon nyo pa sinampahan ng kaso. Tapos ang ginawa niya pang abogado, si Mang Iking. Dapat talaga noon pa yan. No? Pero may nagko-comment dito is 2 years daw. Umabot pa daw ng 2 years. Ito guys, based sa mga nagko-comment, no? Mababasa nyo naman dito. You know? Sabi ni Myra sa Inal, umabot pa ng 2 years. Kung ganun nga yung tinatakbo, bakit umabot nga ng 2 years? Di ba? No? Ang ginawa niyang abogado. Anong alam ng mga yan? Mga wala man din mga isip yan. Ginawa niyang abogado, nagtatanggol. Di ba naman may sapak ng mga isip ninyo eh. Natatawa lang po ako. May mga sapak. Lakas ang sapak ninyo. Kumuha kayo ng abogado. Dapat kumuha kayo ng abogado. Oo. Hindi yung kinuha yung abogado si Mang Iking. Si Red Chin, anong klaseng abogado yan? Ha? Hindi na nga kaya ipagtanggol yung sarili. Oh. Tapos nagsabi pa si Red Chin na scammer si Rab. O, di ba? Sinabi? Mayroon patunayan yan. Tapang-tapang mo, wala ka namang alam. Ayun ang problema kasi may backer eh. No? Huwag kayo masyadong umasa sa backer nyo. Yung mga pinagsasabi ninyo, yan, dyan kayo madadali. Sabihan mo si Kalinga Bram, scammer. Diyan ka malulubog. Huwag ka masyadong magtiwala sa backer mo. Baka mayang konti, iwanan ka niyan. Kawawa ka. Scammer lang si Rab. Scammer.
Yung mga pera daw na yan, nung birthday ni Beyonce, 500,000 sa tingin niya ang hindi nakarating. Kami nyo? Umabot, di ba? Umabot ng 2 years? Dapat O, may diba? Kung totoo man na umabot ng 2 years, no? Questionable yun eh. Ba't tumabot? Tapos alam mo na magulang. Di ba mapapaisip, ba't hindi nyo yung sinabi? Di ba? matter yan, nung time na nangyari yan, kung talagang sila may concern sa anak nila, ha? Kung may concern talaga sa anak nila, bakit umabot pa sa inang taon bago sila nagreklamo? Kasi nga may nasilip silang oportunidad na magkakapera sila, ha? Na mas malaking pera. May sulsul, biglang dumating si Leody, ha? Biglang dumating si Leody at nang alam na ito, bigyan kita ng traktor, bigyan kita ng farm, bigyan kita ng manukan, ititira kung ano man yan. Oh, dahil wala kayong tubig dito, pagawa ko kayo ng dagat dito. Pagawa ko kayo ng ilog. Oh, nasilaw sa mga pangako. Dagat. Ngayon, nung nasilaw na sa mga pangako, bigla nang nagsumbong ngayon. Ayun lang. Sasamain na nila ngayon yung mamasamain na nila ngayon ang kalingap. Uy, sir, baka pwedeng kasi may nangyaring ganito, may CCTV kami. May record kami CCTV. Actual footage. Oh, okay, sige, isulat mo dyan yung Sulat mo, magsalaysay ka dun eh. On or about, April 2000. Oh, ma'am, bakit 2 years ago pa ito? Ba't ngayon ka lang nagreklamo? Anong nangyari sa'yo, ma'am? May sira bang ulo mo? Baka sabihin ka pa nung investigador. Ba't ngayon ka lang nagreklamo, ma'am? Sir, kasi ganito eh. Nung time kasi na yun namamangka kasi ako eh. Kailangan namin ang tulong ng kalingap. Hindi kami pwedeng umalis sa kalingap, kaya hindi kami pwedeng magsumbong. Ngayon, nandiyan si Leody. Namamangka. Dumating kasi sir si Leody. Pinangakuan kami na siya ang bahala sa Ibang pamamangka yun. amin. Sumbong nagreklamo na kami. Ang lakas ng tama nyo. Oh. Anyway guys, nako. Ano ba? Yeah, yeah. Get Grabe guys, pasasya na puputulin natin na mag-part 2 na lang tayo. Sobrang haba ng reaction video natin, 1 oras. Pero matindi yung guys yung yung abangan ko dito yung serye ni ni Kindred. Pagbukas ng pinto. Yung nakakabigla lang ako, nabibigla ako dito guys yung yung kamanyakan may resibo. Naka-shades, Abang-abang tayo, hindi ko alam kung anong resibo yung ipalalabas ni Kindred, pero matindi to. Matindi yun. Pero guys, remember, nag-react lang po tayo at nasa inyo po kung paniniwalaan nyo si Kindred. Tandaan nyo guys, as long as walang mga resibo, wala tayong ebidensya, wag tayo agad maniniwala. Pero nasa inyo po yan guys, hindi ko kayo pipilitin. And alam mo naman, hindi tayo pwede basta-basta maniwala, lalo na kung wala namang resibo. Pero syempre, abangan natin kung ilalabas to ni Boss Kindred. At talagang saludo kay Boss Kindred, napakatapang. Grabe, paldong-paldo. Anyway guys, maraming salamat ulit Boss Kindred. Shoutout. Ay, salamat po sa lahat ng mga nanood mula umpisa at tinapos ng reaction video natin. Maraming salamat. Ito po ang paborito nyo reactor, ang nag-iisang baliw pero nakakaaliw. Ang nag-iisang Marzano TV 2.0 and good day sa inyo lahat. Paalam guys. maleta na pakpakipad hanggang ibang mundo. Yeah. Disco, ilaw sayaw sa kisame. Habang binubuksan ni boss ang isang maleta.